Good day, grade 8 students. It's me again, Jen Ponteras, and our topic for today is conditional statement. We are now in second quarter, sixth week of our academic year. Okay, but before I start my lesson, please don't forget to subscribe on my YouTube channel by clicking the tiny bell button para updated kayo sa mga susunod na video lessons na i-release ko. So, for today, our objectives are to determine the relationship between the hypothesis and conclusion of an if-then statement. And the second one is to determine or to transform a statement into an equivalent if-then statement. So, meron ako dito isang picture. Libreng picture to sa isang side. Okay? So, meron dito ang pusa at saka daga. Yan. So, fill the sentence below. Yan. So, again, itong ginagamit ko po ngayon na material is the teacher-made worksheet. Ako po ang gumawa nito. And inuulit ko po na ito ay hindi pa nababalidate. Pero ginawa ko to para meron akong sinusundan sa aking video lesson. So, kung meron po kayong makikita mga grammar, like mga grammar error, no? Please feel free to give the correction kasi I am accepting corrections naman. So, tumatanggap naman po ako ng corrections. Okay. So, what is a conditional statement? A conditional statement is in the form if-then statement. So, kapag ka nakakakita tayo ng if-then statement, ang tawag po sa kanya ay conditional statement. Ibig sabihin, merong conditions. So, what are the two parts of conditional statement? So, the two parts are the hypothesis. The hypothesis is the if part, and conclusion is the then part. So, magkadikit po yan, hypothesis and conclusion. Pag meron tayong hypothesis, ibig sabihin, nasa if part na statement, that is the hypothesis, and the then part is the conclusion. So, kung mapapansin nyo, ang ating lesson ngayon, wala siyang solving. Yan natutuwa ang mga bata, walang solving. Pero, gagamitan po natin siya ng logic. Okay? So, meron pa rin math. Kasi mag-iisip ka pa rin, tsaka mag-a-analyze. Okay, so let's have our first example. So, what I have here is a statement. So, what I have here is a statement. Wait lang po. Yeah. So, here's the first statement. The sun shines so bright, so the clothes will dry. Yeah. So, if we're going to transform this statement into conditional, ang equivalent niya is if the sun shines so bright, then the clothes will dry. Then the hypothesis will be if the sun shines so bright. So ito yung ating hypothesis nasa if part. Yan. So may pattern naman po siya. Yan. Madaling matatandaan ko ng bata, nasa if part na statement, that is the hypothesis. Then the conclusion is the clothes will dry. So the then part. So ito po yung ating then part. So, bigyan natin ng ibang color. Kulayan natin. Wait lang po. Yun. So, this is the then part or the conclusion. The clothes will dry. Yan. So, ano ba sa Tagalog ang hypothesis? Hinala. Sa other term for hypothesis is intelligent guess. So, sinabi natin intelligent guess, hindi pa siya sure. Si conclusion is sure. Okay? So, saan galing si conclusion? Sa hypothesis. Kung kailan tayo nagkakaroon ng conclusion? Kapag meron na tayong steps na ginawa para ma-prove yung hypothesis. Okay? Pero sa math, ito, very simple. So, ang hypothesis is, yung intelligent guess natin is kung sisikat yung araw, if the sun shines so bright, saan yung mga possible na pwedeng mangyari?
matutuyo yung damit. Nakasampay siya sa labas, matutuyo yung damit. O kaya, yung baha, pwedeng bumaba kasi mag-evaporate, right? Yan. So there are so many possible conclusion. Yan. Pero ang dinidiin lang natin dito is the hypothesis is the if part and the conclusion is the then part. For the second statement, trees in mountains are decreasing, so the erosions are often. So conditional statement will be if the trees in mountains are decreasing, then the erosion is often. Hypothesis, if the trees in mountains are decreasing. Yan. Kung kumukonte ang puno sa mga bundok. So, tulayan natin. So, this is the hypothesis part. Ibang kulay naman. Yan, orange. Yan. And if the trees in mountains are decreasing, the conclusion part is the erosion is often. So, magiging madalas yung erosion. Kasi pakunti ng pakunti yung puno, which is true. Right? Yan. Parang ano lang siya hindi. Parang similar siya sa sanhi at bunga pero hindi siya ganun. Hypothesis kasi intelligent kasi. Pero marami pang paggagamitan ang if-then statement sa mga susunod na lesson. So ito lang po yung pinaka-basic. Okay, so our statement, third statement, deers are running hurriedly because the predators are coming. Pwede natin siguro i-zoom to ng konti. Yan. Ito. Deers are running hurriedly because the predators are coming. Conditional statement, if the deers are running hurriedly, then the predators are coming. Okay. So totoo yun. Pag ang mga deer mabilis silang tumakbo, ibig sabihin, hinahabol sila ng predator. So true po yun sa science. Okay, so the hypothesis is if the deers are running hurriedly. So palitan natin, kulay orange. Yan. So this is the easiest topic sa 2 years, sa ilang years kong pagtuturo as grade 8, sa grade 8 level. Ito yung pinakagusto ng mga estudyante kasi walang computation, tapos meron lang silang tatandaan. But again, ang ine-emphasize ko po is kailangan naiintindihan din nila kasi may mga statement or may mga parts ng sentence na akala natin hypothesis. Tapos pag inintindi natin, hindi pala. Yeah. So sa mga susunod na topic, sa mga susunod na lesson, madi-discuss natin po. So this is the hypothesis and this is the conclusion. The predators are coming. Palitan natin ng kulay ito. Yan. Okay. Yan. So this topic is also related sa English. Kaya if you are doing, kung magde-demo teaching kayo, maganda kukuha kayo ng mga articles kukuha kayo ng mga script sa isang particular na movie. Yan, pwede nyo maging motivation yon. Kukuha kayo ng script, ng lines, mga sikat na lines sa mga sikat na movies na mayroong if-then statement. Tapos i-aarte nyo sa bata. Kung malakas ang loob nyo na i-aarte sa bata. Okay. So number 4. The change of position of addends shows commutative property. Conditional statement, if you change the position of addends, then it shows the commutative property. So sa number 4, yung example na to is kakaiba siya dun sa unang tatlo. Kasi kung mapapansin nyo, nung naging conditional statement siya, hindi siya na-rephrase yung statement natin ng konti
or may mga naidagdag tayo para maging ano siya, conditional statement. Yan. Katulad nito sa ano, sa 1, 2, and 3. Sa 1, 2, and 3 kasi, nagdagdag lang ako ng if at saka then. Dito naman sa number 4, naglagay ako ng if you change the position of addends, then it shows the commutative property. Bakit ko dinidiin to? Kasi ang nagiging mistakes ng bata, yung sentence, yung statement, hinahati lang niya. Basta malagyan lang niya ng if at saka then, conditional statement na siya. Ang nami-misconception nila is may mga pagkakataon na para maging conditional statement po ang isang statement, kailangan niyang iayos yung sentence na nandoon pa rin yung original sense ng statement. Nandoon pa rin yung pinaka-message ng statement natin. So halimbawa, bigyan ko kayo ng error ng bata. Halimbawa, ito number 4, the change of position of addends shows commutative property. If the change of positions of addends then shows commutative property, yan ang ilalagay ng bata. Diretso yung if then. Pero, i-emphasize natin dito na para hindi mawala yung sense ng original statement, meron tayong gagawing ilang rephrasing, meron tayong idadagdag ng konti para yung structure ng conditional statement is correct or grammatically correct at saka andoon pa rin yung message, yung pinaka-sense. So, kaya dito mapapansin nyo sa conditional statement, nag-add ako ng if you change the position of addends, then it shows the commutative property. Okay, sa numbers 1, 2, and 3 kasi, dinagdagan lang natin ng if at saka then. Okay, directly. Sa number 4, nagbigay ako ng example na dapat may kailangan silang idagdag or may kailangan silang i-rephrase para mapanatili yung message ng original statement natin. Okay? Yan. So 1, 2, and 3, ganun po. Para makita ng bata, para yung bata, ma-encourage siya na mag-isip siya. Yan. Para gumana yung ano nila, natutunan nila sa English. Yan. So dito makikita nila, meron ng twist ng konti si number 4. Pagdating sa number 4, meron na siyang twist ng konti na kailangan iintindihin nila yung gagawin nilang conditional statement. Okay? So, yun. Actually, ang mga sinishare ko is based sa sa experience ko na sa pag-check ng mga sagot ng bata, sa pag-check po ng kanilang papers. Kaya ganito lang din kababaw yung aking mga examples kasi ito yung sa tingin ko kaya nilang intindihin. Yan. Ito yung sa tingin ko kaya pa nilang abutin. Yan. Okay. So number 5, the union of two rays meet at exactly one point called vertex. So conditional statement, if the two rays unite and meet at exactly one point, dapat pala parang redundant. If the two rays meet, ito na nga ba sinasabi ko eh. If the two rays meet at exactly one point, then it is called vertex. Binura ko yung unite kasi redundant na siya. Okay? If the two rays meet at exactly one point, then it is called vertex. Okay, so which is true by definition itself. Pagka nag-meet sila, when the two rays meet at exactly one point, then it is called vertex. Yeah. Kasi angle yung tinutukoy ko. Okay. Now, so kung napapansin nyo, meron akong tinanggal ng mga words para maging tama grammatically yung statement natin. Kahit paano maging tama. Yan. Okay. So dito sa 4 and 5, madadagdagan yung difficulty ng subject ng konti, no? Kasi sa 1, 2, and 3 napakadali niya eh. I-add lang ng bata yung if at saka then. Sa 4 and 5 kailangan niyang i-rephrase, kailangan siyang idagdag sa number 4 para ma-preserve yung statement. Sa number 5 may kailangan siyang tanggalin. Ang ginawa ko, may tinanggal ako para hindi siya redundant. Okay?
or may kailangan pwedeng mag-rephrase yung student para hindi rin redundant. Yan. So the conditional statement here is if the two rays meet at exactly one point, then it is called vertex. That is the conditional statement. The hypothesis is if two rays meet at exactly one point, then it is called vertex. So this is the hypothesis. If the two rays meet at exactly one point, ayan po. Ayan. Then conclusion is it is called vertex. Okay. Then it is called vertex. Okay, ngayon magkaiba na ng kulay. Okay, yan. So that is the conclusion, vertex siya. Okay. Ito pala, balikan natin si number 4. If you change the position of addends, this is the hypothesis. So minsan ang color ng letters nakakatulong siya para maiwan sa para i-emphasize natin yung mga important details. Yan kasi pagka iisang kulay lang si bata, mahihirapan siya. Kaya yung pag-iba-iba ng kulay nakakatulong yun para ma-distinguish ng bata yung differences. Okay. So these are the 5 statements natin. Ito pala, may note pala ako dito. Okay. Ayan, when transforming, bakit kaya? When you are transforming, sa ano lang ako maasa sa correction ng word. When you are transforming statement into conditional statement, see to it that the grammatical structure is still correct. Ayan. Hindi lang grammatical structure, pati yung message nung if-then statement, kung kamukha pa rin ng conditional statement, ng original statement. Okay. Yan. Ito. Examples. So, ito naman, naka-conditional na siya. Wala na akong pabalik naman tayo. From conditional, papunta tayo ng statement. So, number 6. If you will eat your food, then you wash your hands first. So hypothesis, if you will eat your food, the conclusion is you wash your hands first. Okay. So pag binalik natin siya sa statement, before you eat your food, you wash your hands first. Or pwede rin, you must wash your hands first. Yan. Okay. Now, merong question. Kasi ang naging problem ko last time, nagbigay ako ng sagot, yung mga bata, marami silang possible answers, marami silang ibang answers, pero tama rin naman. Okay. Siguro ang pinagkaiba lang yung mga dinagdag lang na conjunctions, gano'n. Yan. Kaya ang naging ending, ako nag-check nung papel nila. Yan. So, pwede tayong magkaroon ng ibang answer kaysa doon sa binigay ko, as long as yung sense nung answer mo is kamukha nung original statement. So, ganun din to, yung statement na ibibigay mo, kasi baliktad, binigay si conditional statement. So, ito, binigay si conditional statement. Pabalik naman tayo. Ibibigay mo yung statement. So, marami siyang possible statement na naka-align or naka-base sa conditional statement natin. Okay? So, dito maraming possible answer ang bata. Kaya maganda kayo na lang po ang mag-check. Para mas maganda. So minsan sa mga sagot ng bata, marami ka rin matututunan. Pero most of the time, marami akong nakukuhang answers na nakakatuwa. Yes, nakakatuwa. That's the right term. Hindi po nakakatawa, nakakatuwa po. Okay. For number 7, ito po. If you will enter my room, then you knock the door first.
hypothesis, if you will enter my room, the conclusion, bakit wash your hands? Then you knock the door first. Sorry, error to. Nagmamadali na ako. Ay, hindi. Ayan. Then you knock the door first. Okay, for number 7, for the statement, before you enter my room, you knock the door first. Ayan. Or before entering my room, pwede rin ito. Palitan natin para hindi ka mukha nung before entering my room, you knock the door first. Ayan. Or you must knock the door first. Okay. Conditional statement. For number 8, if you sleep 8 hours a day, then your body will revitalize. So, hypothesis, if you sleep 8 hours a day, the conclusion is your body will revitalize. So, statement, sleeping 8 hours a day, make your body revitalize. So, ito yung binigay kong statement. So, again, ang mga students natin pwede magkaroon ng iba't ibang answer. Yan. So, sa lesson na to, ang mga math teachers ay magiging English major. English major kasi mag-check din ng grammar. Ayan. Ayan po. Ayan. So, these are the simple tips on how to identify the hypothesis and conclusion. Ayan. Kung ano yung conditional statement, okay, or how to make a conditional, how to make a statement into a conditional statement. Again, the conditional statement is a statement in if-then form. Hypothesis is the if part of conditional statement. Conclusion is the then part of the conditional statement. Balikan natin yung objectives. Baka meron akong nakalimutan. Okay. Wala na. Now, what is the relationship between hypothesis and conclusion? Ayan pala. So, the conclusion is based on the hypothesis. Siyempre, hindi ka gagawa ng conclusion na wala sa hypothesis. For example, ang hypothesis mo umulan, ang conclusion mo natuyo yung damit. Siyempre, no relation, di ba? Okay. So, a conclusion is based from hypothesis. Si conclusion ang mag-a-adjust sa hypothesis. So, yun po yung relation nilang dalawa. Okay? So, yan. So, ito po yung mga na-prepare kong worksheet sa mga bata, kung sakasakali. Yan. Tapos, meron silang essay dito. Your story may talks about your plans in the future, your regrets in life, and etc. Yan. So, merong portion dito na para sa kanila. Okay, so, this will be the end of our discussion. Maraming salamat sa pakikinig sa maikling minuto. Again, I am Ma'am Jen Ponteras, and please don't forget to click the tiny bell button for subscribing to my channel. Again, thank you and goodbye.